morning po. My name is Erwin Dacles and I will performing full bed batting. Um, First, proper hand washing, gather all materials na gagamitin sa bed batting. After mag-gather lahat ng materials, check the doctor chart para makita yung condition ni patient, and then the same time para makita kung merong instruction si attending doctor kay patient sa kanyang bed batting. Then after nyan, inform the patient na magpa-perform tayo sa kanya ng full bed batting. After ma-inform si patient, simulan natin yung bed batting sa kanya sa ulo, sa buhok niya. So first, tanggalin ang unan. After matanggal ang unan, maglagay tayo ng rubber matting. Ang purpose ng rubber matting para hindi mabasa ang higaan niya. And then ilagay yung Kenny pad naman para dun sa daluyan ng tubig kapag binanlawan natin, or babasahin yung buhok na dun dadalo yung tubig. And then isa pang towel sa leeg, sa likodan. Purpose naman ito para hindi mabasa ang likodan ni patient habang inugasan natin ang kanyang ulo or binabanawan yung ulo niya. Then maglalagay pa tayo ng isa pang towel sa chest part. Purpose naman ito para dun sa pagpapatuloy ng buhok ni patient. So bago natin basahin yung buhok ni patient, susuklayin muna natin yung buhok para mawala yung pagkakabulbol niya at hindi tayo mahirapan sa pagbasa at sa pagsabon ng buhok ni patient. After masuklayan, pwede na natin takpan yung mata ni patient para hindi mabasa or mapuntahan ng sabon yung mata niya. Then pwede natin buhusan ng tubig. After mabuhusan ng tubig, lagyan ng shampoo. Habang sinasabon natin ang ulo ni patient, i-massage natin para sa blood circulation, at the same time relaxation ni patient. After natin masabon ang buhok ni patient, suklayan ulit natin para matanggal yung mga sobrang shampoo or bula para hindi tayo mahirapan sa pagbanlaw ng buhok ni patient. After masuklayan ulit, banlawan. After mabanlawan, tanggalin ng Kenny pad, and then yung towel sa chest part ni patient is kunin at yun yung gagamitin natin pan-dry sa buhok ni patient. After ma-dry yung buhok ni patient, sa mukha naman tayo. So kailangan natin ng dalawang basin, then cotton. Yung isang basin para sa maduming cotton. So yung isang basin naman, maglagay tayo ng cotton balls, then lagyan natin ng tubig. Far to nearest tayo, so dito tayo sa pinakamalayong tenga, 1 stroke, tapon another cotton balls sa kabilang tenga naman, 1 stroke, tapon. After nyan, sa may mata naman tayo, so sa pinakamalayong mata, inner, tapos outside, tapon, inner to outside, tapon.
Then after nyan, sa nose naman tayo. Bale, kailangan natin dito ng another cotton ulit. Tapos 1 stroke ulit sa ilong. Tapos tapon. Tapos another clean cotton. So para sa kabilang butas naman. Tapos tapon. Tapos dry. Dry ulit natin. Then after nyan is pagtututbrush. So kailangan ulit natin ng another basin. Tapos tang stick. Then lalagyan natin siya ng gasa. Then mouthwash. Yung mouthwash is non-alcohol dapat para hindi madry yung bibig ni patient. So ang gagawin lang dun sa tongue stick na gagamitin, ibabalot yung grasa doon, tapos lalagyan ng mouthwash, and then tagilid lang natin yung ulo ni patient para kapag iluluwa niya yung tubig or yung mouthwash is magpo-flow lang siya sa bibig, and then diretso doon sa basin sa tabi ng bibig niya. So i-stroke mo lang siya doon sa ngipin niya, sa bibig niya. Then after nun is pat dry mo na siya. And then after ng sa bibig, doon naman tayo sa mukha. So sa pinakamalayo tayong pisngi, so stroke dito hanggang baba, tapos sa leeg pababa, tapos sa kabila naman stroke hanggang dito, hanggang pisngi, hanggang leeg, tapos dry. Then after nyan, sa katawan na tayo. So katawan, kailangan natin ng another kumot. So ipapatong lang natin to dito. Ay bali ang may-ari sa body, tagilid muna natin si patient, tapos tatanggalin natin yung damit niya. Pagkatanggal, balik ulit siya sa pagkakahiga, ilagay yung isang towel, yung bath towel niya, then tanggalin yung damit, then tanggalin yung kumot niya na isa. Make sure na hindi ma-expose yung katawan ni patient habang tinatanggal yung outer na kumot niya. Then after nyan, doon tayo sa braso niya, sa malayong side. So maglalagay lang tayo ng towel ulit,
dito sa tabi ng kamay niya. And then basin ulit para sa totong basin para sa clean water, tapos soap, tapos yung pang banlaw niya na tubig. So una, basahin yung kamay niya, basahin mo na yung hands, tapos soap, after soap clean water ulit, tapos dry, tapos sa may braso naman niya clean water, stroke, soap, tapos clean water, tapos dry. Ganun din sa kabilang side. Clean water, tapos soap, tapos clean water ulit, tapos dry, tapos sa braso niya naman clean water, stroke, tapos soap, tapos clean water ulit, tapos dry. After sa braso niya, sa body na tayo. So sa body, bale ang pag stroke nito is pababa kasi hindi siya pwedeng pataas dahil sa yung private part natin is yun yung pinaka dirty. So pagka doon tayo nagsimula sa baba, madudumihan na yung taas, so manggagaling tayo sa baba. So clean water from dito sa may kilikili pababa, tapos soap, tapos clean water ulit, tapos dry, tapos ganoon ulit sa chest ulit, clean water, tapos soap, tapos clean water, tapos dry, tapos kabilang chest ulit, clean water, tapos soap, tapos clean water, tapos dry. After nyan, doon naman tayo sa may leg part. So ganun din sa pinaka malayong part. So dito tayo sa dito. So lalagay tayo ng towel ulit sa baba. Lagay tayo towel ulit dito sa baba, tapos clean water, tapos soap, tapos clean water ulit, tapos dry. Tapos doon naman sa pinaka
papuntang tuhod, bali clean water stroke hanggang tuhod, tapos soap hanggang tuhod ulit, tapos clean water dun ulit sa tuhod, and then dry, then sa leg clean water, tapos soap, tapos clean water ulit, tapos dry. Tapos kabilang leg naman ulit, and then maglalagay din ulit tayo ng towel. Okay, ng towel, clean water, soap, tapos clean water, tapos dry, then clean water ulit hanggang tuhod, tapos soap, tapos clean water ulit, tapos dry, tapos sa leg clean water, tapos soap, tapos clean water ulit, then dry. Then after nyan, doon na tayo sa private part. Sa private part, so kailangan natin ng yung towel, then ibuka yung sa lalaki, and then basin. Dito kailangan natin mag wear ng gloves, and then ng cork. So sa paglilinis ng private part ng lalaki, ang paghawak natin sa private part ng lalaki is dapat naka scissor hold, then yung forceps na may cotton, bali stroke dun sa ulo ng ari, tapos another clean cotton ulit para dun sa mismong ari, and then dun sa another clean cotton ulit para dun sa ari mismo. And then after nun, after natin mag bed bathing kay patient, and then after niya din mabihisan, back massage natin siya. Bale, itatalikod lang si patient. After matalikod ni patient, ibabak massage natin siya. Bale, yung L-Florage, ganon. And then after nun, yung Petrisage, yan. Then yung top net, yung itatap yung likod niya. Then after nyan is yung friction yung likod ng patient. Then after nyan, tiyaya ulit si patient, then balik yung kumot niya. Then
lahat ng mga na-observe habang pinapaliguan si patient is i-report kay doktor. Then after matapon at may balik yung mga materials na ginamit sa sa bed batting kay patient is magpa-proper hand wash ulit tayo.